Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Bunso Picayo at shoutout kay Paul Banzuela. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Upang mailigtas sina Ivory at Xiao Tao, humiwalay si Han Sanchen mula sa Xiao Tao 12 ng kilometro ang layo mula sa lungsod ng Tianlong. Sa makatuwid, ang taong nagsimulang subaybayan si Xiao Tao mula noon ay hindi dapat ang tumulong sa kanyang pamilya. Hindi yung tumutulong sa pamilya. Sino ta? May nakakakilala ba kung sino si Xiao Tao? Ngunit kung alam mo ang kanyang pagkakakilanlan, sa oras na iyon, nag-iisa si Xiao Tao at walang kultibasyon. Maaari niya siyang kunin ng direkta. Bakit ka gumugugol ng maraming oras sa pagsubaybay sa kanya sa lahat ng paraan? Ngunit kung hindi mo alam ang pagkakakilanlan ni Xiao Tao at sundin mo na lang siya, ano ang layunin ng pagsubaybay sa kanya? Kakaiba, hinawakan ni Aaron ang kanyang baba. Ilang sandali pa, dahan-daw ang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo, tumingin kay Xiao Tao at sinabing, "Saan ka nang galing?" Hilagang silangan ng kakahuyan. Tumayo si Aaron at sinabing, "Tara na at tingnan natin." Bagamat medyo natatakot si Xiao Tao, nandoon pa rin si Aaron, at mariin siyang tumango. Dalawang tao na ito lakad, tulungan May na matakot sa panaginip din ay hindi naisip nang, siya ay ipinagmamalaki ng napakanang paraan, ngunit naitala ng isang malungkot. Dinala ni Han Sanchen si Xiao Tao upang umalis sa pansamantalang ligtas na lugar na binabantayan ng mga disipulo ng pamilyang Fu. Sa kanyang mga nagawa, halos hindi malaman ng mga disipulo ng pamilyang Fu. Galit ding umuko pa si Fu Mei sa isa pang tent at natulog. Sa isang gabing nalalatagan ng nyebe, madaling araw na, at ang buong kagubatan ay napakatahimik, na may paminsan-minsang kakaibang tawag ng mga ibon. Sa gubat, isang binata ang gumagapang sa damuhan, kahit medyo nakakainip. Matagal nang pumasok ang babaeng sinusundan niya sa isang lugar na binabantayan ng isang bodyguard. Parang imposibleng lumabas siya sa maikling panahon. Gumawa din siya ng isang survey, at ang kabilang partido ay nagtayo ng isang tolda. Obvious naman na magstay siya mamayang gabi kaya sinundan niya siya ngayong gabi, ayon. Ngunit nang siya ay nenas, sa oras na ito, biglang may isang maitim na anino, tumingin siya sa harapan, sa susunod na segundo, biglang nagtaas ng kanyang mga kamay. Ang espada ni Aaron ay mahigpit sa kanyang leeg mula sa likuran. Bakit mo siya sinusundan? Malamig na tanong ni Aaron. Sa oras na ito, lumitaw din ang Peach mula sa harap ng puno. Nang makita si Xiao Tao, isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ng binata. Tumalikod siya sa Aaron at sinabing, "Hindi ko ginawa." Sa sandaling bumagsak ang mga salita, naramdaman niyang bahagyang naputol ng espada ang balat ng kanyang lalamunan, at isang bakas ng dugo ang marahang umaagos sa talam. Sabi ko, biglang itinaas ng binata ang mga kamay, wala akong mali siya. Nang makita ang espada ni Aaron na gumagana ng husto, ibinaba ng binata ang kanyang ulo at bumantong hininga, "Ang pangalan ko ay Chufang, Cen Tower. Naaalala mo ba ako? Cen Tower." Nang marinig ang pangalan, sumimangot si Aaron at ipinikit ang kanyang mga mata. Xiao Tao ang pangalan niya diba? Peach A. Leng, tingnan ang mga mata ng lalaki na nakatitig sa sarili nilang oras, halatang nawawala ang ilan.
I'm your cousin Chufang. We were childhood friends. We had no guess. Noong mga bata pa tayo, umihi ka sa malaking kama natin. Hindi mo ba naaalala? Tingnan ang maliit na Melikotan ganap na hindi alam ang sarili sa hitsura, Simoy ng ilang sabik na paraan. Sinulyapan ni Aaron si Xiao Tao at nakitang naliligaw si Xiao Tao. Handa na ang Aaron na tapusin ang taong ito. Little Brother Feng. Sa oras na ito, biglang bumulong si Peach nang hindi namamalayan. Oo, ako ang iyong kapatid na si Xiao Feng. Nang marinig ang tawag ni Xiao Tao sa kanyang sarili, napakasaya ni Chufang. Pagkatapos ay, tumalikod siya at hinarangan ang espada ni Aaron, naririnig mo ba ako? Kapatid niya ako. Pagkatapos, masaya siyang tumakbo sa gilid ng Peach, nasa sabik sa pagkawala. Aaron maliit na isang leng, binawi ang espada, lumagpas, hindi ba talaga pinsan ni Xiao Tao ang lalaking ito? Dahil pinsan mo ito, bakit mo siya sinusundan ng patago? Hinawakan ni Aaron ang kanyang espada sa magkabilang kamay at mahinang sinabi. Peach na wala ng maraming memorya, Han 3,000 natural na nais na magtanong malinaw na punto. Bahala ka, ngumuso si Chu Fengleng, at saka ngumiti kay Xiao Tao. Oo, malamig na sumangot si Aaron sa isang iglap. Si Chu Feng ay walang imak na tumahol ng ilang beses, bumantong hininga at sinabing, 5 taon na kaming hindi nagkita ng aking pinsan. Nang makita ko siya sa labas ng Tianlong City, naramdaman ko iyon, ngunit hindi ako sigurado. Bilang karagdagan, sa karanasan ng aking pinsan sa buhay, hindi siya masyadong malayo sa kanyang tahanan, kaya hindi ako sigurado. Tumanggaw si Aaron nang marinig niya ito. Noong nakaraan, noong siya ay 18 taong gulang at si Xiao Tao ay miyembro ng Pangu-nationality, hindi siya maaaring malayo sa nayo ng Huyo nang walang anumang aksidente. Ngunit hindi iyon sapat para maniwala ako sa iyo. Aaron, ako ay umaasa sa, si Chufang ay nalulumbay, ngunit pinagalitan lang ang export, at napaka-guilty na tumingin kay Aaron, hindi ka naniniwala sa akin, dapat kang maniwala sa aking pinsan. Magsasalita na si Aaron, sa oras na ito, marahang hinailan ni Xiao Tao ang braso ni Aaron, malambot na boses, Mr. Han, pinsan ko talaga siya, ay, may naiisip ako. Sumimangot si Aaron. Pinsan ba talaga siya ni Xiao Tao? Chufang narinig Xiao Tao kumpirmahin, agad-agad ay direktang Aaron sa isang tabi, hayaan ang kanyang sarili na mas malapit sa Xiao Tao, sa harap ng Aaron mapagmataas na paraan, pakinggan, marinig, ako ang kanyang pinsan. Mapait na tumawa si Aaron at walang magawang umiling. Siya ay masyadong tamad na magkaroon ng parehong pananaw sa kanya. Inamin ni Chufang na nanalo siya sa isang laro sa harap ng Aaron. Sinulyapan niya ang Aaron at nagtanong sa tabi ni Xiao Tao, Pinsan, sino siya? At paano ka nakarating sa lungsod ng Tianlong? Kumusta naman sina tita at tito? Hindi kasama ikaw. Kapatid na Xiao Feng, siya ay anak ni Aaron. Sa sunod-sunod na tanong, biglang nakaramdam ng hindi komportable si Xiao Tao at sinubukang alalahanin ang ilang bagay, ngunit lalo niyang naisip ito, lalo siyang naguluhan. Pagkatapos ay pumikit siya at nahimatay. Mabilis ang mga mata ni Aaron at mabilis ang mga kamay. Mabilis siyang lumapit at niyakap si Xiao Tao. Nakita ni Chufang si Xiao Tao na nahimatay sa oras na ito at nagmamadaling lumapit at tinulak si Aaron, Hoy, ano ang ginawa mo sa kanya? Paanong biglang himatayan ang aking pinsan? Panipi, sumimangot si Aaron, nawalan siya ng memorya, ang dami mong tinatanong sa kanya, mga tanong, hindi ba siya mahihimatay? Dahil doon, binuhat ni Aaron si Xiao Tao sa kanyang likod at bumantong hininga. Nais niyang tanggalin ang mga tagasunod ng pamilya ni Fu ngayong gabi, ngunit ngayon ay tila imposible. Naglalakad pabalik sa kampo mula sa labas, dinala ng Aaron si Xiao Tao ng direkta sa tent. Gusto lang makapasok ni Chufang, ngunit hinarang siya ni Aaron sa labas. Para saan? Natigilan si Chufang. Aaron rolled his eyes speechless, gusto ko siyang pagalingin. Magbantay ka, huwag papasukin ang sinuman. Aaron upang matulungan ang Peach na gumaling, natural na kailangang gumamit ng pangwaaks at ang kanyang induction, ngunit ang lihim na ito, Aaron ay natural na hindi gustong ipaalam sa sinuman. Dahil doon, hindi na hinintay ni Aaron si Chufang na sumagot, ngunit diretsyong pumasok. Sinabi ni Chufang, ako, sa kanyang bibig,
ngunit hindi siya nang ahas na pumasok. Sa oras na ito, nakita ni Fu Mei ang Aaron na bumalik, at nagmamadaling pamunuan ang isang grupo ng mga disipulo ni Fu Mei. Puno ng galit ang mukha ni Fu Mei. Ang Aaron ay napakalaking buhay na tao. Kailan siya lumabas? Hindi nalaman ng mga taong ito. Sila ay isang grupo lamang ng mga talunan. Sa pintuan pa lang, pinigilan ni Chu Fang si Fu Mei. Hoy, hindi ka makapasok. Fu Mei malamig na mukha tibak kilay isang pik, sino ka? Ang pangalan ko ay Chu Fang. Tingnan ang Fu Mei ilang maganda, Chu Simoy maliit na mukha ibuhos ang ilang mga pamumula, mahina ngunit paraan. Umalis ka na dito. Tulungan si Mei ng malamig na inumin, bumangon na gustong sumugod, dapat niyang makita ang Aaron sa loob ay maaaring maging komportable. Si Chu Fang ay itinulak ni Fu Mei at direktang bumagsak sa lupa. Gusto lang magsimula ni Fu Mei. Gamit ang isang brush, 3 maliliit na espada ang dumaan sa harap ng mga mata ni Fu Mei, at saka tumama sa tali ng pinto ng tent. Sa pagtingin sa kakaibang hugis ng 3 espada, napakunot ang noo ni Fu Mei, kasanayan sa mekanismo, pagkatapos ay malamig siyang tumingin sa hangin ng Chu sa lupa. Ang mabalahibong katawan ni Chu Fang ay tinatitigan ni Fu Mei. Hindi niya napigil ang tumalikod. No, it's none of my business. It's the man inside who asked me to stay here and not disturb him to heal my cousin. Pinsan. Kumunat ang noo ni Fu Mei. Ang babaeng nasa loob nito ay pinsan mo. Pinsan ka ba niya? Tumanggaw si Chu Fang, para itama ka, hindi lang ako ang paborito niyang pinsan. At ang syota niya, panipi. Nang marinig ito, nawala ng husto ang galit sa mukha ni Fu Mei. May kaunting ngiti, naglakad siya papunta kay Chu Fang at saka iniunat ang kanyang kamay. Para saan? Natigilan si Chu Fang. Ngumiti si Fu Mei, kumaway ang kanyang kamay, at sinabi sa pamilyang Fu sa likod niya, bumaba ka muna. Oo, isang grupo ng mga kamay ang agad na tumalikod at napaatras. Pagtingin sa tumulong na bodyguard na iyon na umalis, si Chu Breeze na ito ay nagunat lang ng sariling kamay, hinayaan upang tulungan si Mei na hilahin ang sarili, tumayo mula sa lupa. Pagkatapos bumangon, si Chu Fang ibinaba ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay naging mas malaki na siya ay walang balat sa ibang mga batang babae maliban sa kanyang pinsan, si Fu Mei ay maganda at mabango, na nagpahiya sa kanya ng ilang sandali babae na may hindi mabilang na mga lalaki, natural na tumitingin sa pagkunot noo ni Chu Fang nakangiting. Sabi ni Fu Mei, ngayon lang, gusto mo bang pumasok ako sa tolday kahit na nakikipaglaban ka hanggang sa kamatayan? Mahal na mahal mo ba ang pinsan mo? Walang alinlangan na tumanggo si Chu Fang. Wala silang ideya ni Xiao Tao sa isa't isa. Lalo na nang pumasok siya sa Tianlong City, nakita niyang may bagong babae si Xiao Tao, at lalo siyang pinagmumultuhan ng kagandahan. Kung hindi niya susundan si Xiao Tao hanggang ngayon. Ngumiti si Fu Mei, na nagkukunwaring misteryoso. Tuldok, ang ganda talaga ng pinsan mo. Sa kasamaang palad, mananakawan siya ng iba. Nakangiting sabi niya, anong ibig mong sabihin? Hindi nagsalita si Fu Mei, ngunit ang kanyang mga mata ay tumingin sa figure sa tent. Sinundan ni Chu Fang ang kanyang mga mata at nakaramdam ng selos. Galit na galit siya, pero matigas lang ang ulo niya at sabihing, He is healing my cousin. It's just healing. Kailangan mo bang magkahawak ng kamay para gumaling? Sabi ni Fu Mei na may malamig na ngiti, at marahil, ang kanyang diskarte ay medyo kakaiba. Matigas ang bibig ni Chu Fang, ngunit ang kanyang mga mata ay halatang nakatitig sa tent, at hindi siya kumikibo. Nakangiting sinabi ni Fu Mei, kung ito ay isang kakaibang paraan upang sabihin sa nakaraan, paano mo ito ipapaliwanag? May 2 kama sa loob, ngunit ako mismo ang gumawa nito. Ang mukha ni Chu Fang ay biglang nahalo sa 5 lasa, ngunit mas naguguluhan, at balisa, sabi mo din. 2 kama. Oo. Kailangan mo bang maghintay hanggang sa ikaw ay nasa iisang kama para makilala ang katotohanan? Mr. Chu, kung may nakalimutan ka, mamimiss mo ito. Maaari mo lamang pagsisihan ito sa buong buhay mo. Ako, nakanguso si Fu Mei sa kanyang puso. Si Chu Fang ay napakabata. Madali siyang laruin. Gayunpaman, hindi siya interesado sa kanya. Ang interesado siya ay hayaang kunin ni Chu Fang ang babae. Sa ganitong paraan, walang babaeng makakasama si Aaron.
Kailangan ba niyang hanapin ang sarili niya? Anong gagawin ko? Tumigil si Chu Fang at sa wakas ay humingi ng tulong kay Fu Mei. Ngumiti si Fu Mei, iniabot ang kanyang kamay at sinenyasan si Chu Fang na pagdikitin ang kanyang mga tainga. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chu Fang ang kanyang plano sa mahinang boses. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Fu Mei, si Chu Fang ay natigilan. Okay ba ito? Ang misteryosong ngiti ni Fu Mei, si Chu Fang, ay tumanggo. Well, ipaglalaban ko. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.